So magandang umaga mga kamasa. Isa sa mga madalas kasing tanong ay yung tinatawag natin na Driving NC2 ng TESDA certification. Marami ang nagtatanong kung paano yan kunin, magkano yung magagastos niyan, paano daw mag-apply, at ano-ano yung mga requirements. Ngayong araw po ay bibigyan natin ng kasagutan yung mga tanong na yan para at least malinaw po sa inyo kung ano yung assessment ng Driving NC2. So, pero bago yan, syempre mga kamasa, babatiin ko yung nagpapa-shoutout. Miss Christine Amplayo Magluyan ay isa sa mga estudyante ko po ito sa Driving NC2 noong may TESDA scholarship po kami. Si Angelo Rivera, syempre ang aking estudyante, ang laging naka-heart po yan at naka-follow sa ating mga ina-upload na informations at mga videos natin. At syempre, yung may birthday kong kaibigan ngayon, si Ma'am Joy. Iko, happy birthday friend. Enjoy your day. At alam ko namang masaya ka sa buhay. God bless, friend. God bless. So yun po, dako tayo doon sa Driving NC2. Ang Abad Morelia po mga kamasa ay accredited din na assessment center ng TESDA. So accredited po tayo, pwede tayong mag-assess ng mga marurunong magmaneho ng sasakyan. So madalas na tanong, magkano yung assessment fee? Ang assessment center po na Abad Morelia ay nakabase lang din doon sa standard na ibinibigay ng TESDA na assessment fee. Kapag wala po kayong sariling sasakyan, ang babayaran lang po ninyo sa assessment ng Driving NC2 ay 1,034. Kapag magdadala naman po kayo ng sasakyan, ang babayaran po ninyo ay mga 819 lang. Ano po, yan yung assessment fee. So yun lang po yung babayaran. Pero bilang tugon po dun sa tanong ninyo, bakit assessment fee? Expected po na yung mag-a-apply niyan ay marunong talagang magmaneho. Marunong magmaneho ng 4 wheels. Para at least, pag sinabing assessment kasi, titignan lang natin kung talagang pasado na doon sa qualification standard ng Driving NC2. Ang tanong ulit ng marami mga kamasa, so ang unang requirements natin kamasa ay yung fully accomplished na application form. Pupunta po kayo dito sa amin sa Abad Morelia para i-fill out po yan. Application form po yan para sa assessment ng Driving NC2. Pangalawang dadalhin po ninyo dito sa amin, photocopy ng birth certificate. And then, syempre, nakalagay po kasi sa Driving NC2 qualification na kailangang lisensyadong driver kayo. Kaya kailangan din po namin ng kopya ng inyong driver's license. Pangalawa po ay Certificate of Employment na patunay na nagmamaneho kayo talaga ng sasakyan o nagtatrabaho kayo bilang driver. Kasi yun yung magiging batayan ng TESDA, bakit nila kayo i-assess. O, sabi po dito sa isang requirements, any Certificate of Training related in driving of motor vehicle. Anumang certificate daw po na magpapatunay na nagmamaneho kayo or dumaan kayo sa training ng pagmamaneho ng sasakyan. So po pwede na po natin gamitin yon. Ngayon, kung wala pa naman kayong mga certificate of training about sa driving, pwede rin po kayong pumunta dito, mag-inquire para alam po natin yung gagawin pagdating doon sa certificate of training na yan. Pero syempre, hindi kayo basta-basta maisasalang sa assessment kung hindi pa kayo marunong magmaneho. Kasi isisiguraduhin natin na kaya nyo ipasa yung qualification ng assessment bago kayo mai-assess o mai-request ng assessment sa TESDA. At ito pa po ang requirements, 2 passport size ID picture po na white background, tapos with collar at may nameplate po ang inyong dadalhin. Madalas po, alam naman po ito ni Fantodi. Ano po, yung studio dyan sa malapit sa municipal gym po natin sa San Jose. So yun pong mga requirements na yan mga kamasa, yan po yung mga dadalhin ninyo kapag mag-a-apply kayo ng assessment for Driving NC2. Ngayon, sabi nung iba, pwede daw bang bayaran na lang? Ay hindi po ganon. Ano po? Ang assessment po kasi ay isinasagawa ng may integridad. At sumusunod yan sa mga polisiya ng TESDA. At naka-CCTV po yan, naka-video po yan.
at meron pong assessor yan na galing TESDA. Meron din pong TESDA representative po yan, galing TESDA rin po. At hindi po ganun kasimple na mag-set ng assessment na hindi po pwede na mag-isa ka lang i-assess ka. Hindi po. Ang isang set po ng assessment bago ma-request ng driving school namin as accredited po ng TESDA ay kinakailangan po namin magkamasa ng 10 nag-apply. So sa 10 nag-apply po na yan, kapag kompleto na po yan ng mga requirements, saka po kami magre-request ng date of assessment sa TESDA. Ngayon, mga kamasa, ang magsiset ng assessment date o magsasabi kung kailan ang assessment date po, TESDA po yan. Kaya hindi po namin alam kung kailan exactly yung assessment date. Kasi may mga kino-consider din po silang factor sa pagde-decide kung kailan ang ating assessment. Kasi po, madalas na tanong itong driving NC2 na to kasi marami ang nag-a-apply ng Coast Guard or ibang mga uniform personnel natin na kailangan minsan ng mga NC certificate. Ngayon, sa mga interesado po or sa mga kababayan natin, sa mga kamasa natin na talagang naghahangad na magkaroon ng driving NC2 certificate para at least makapasa sila, i-comply lang po yung mga requirements. Pumunta lamang po kayo sa Abad Norelia dito sa San Jose, sa Barangay 8 po, malapit sa Divine, para maasikaso natin yung application ninyo. And then, pag naasikaso na po natin yan, dapat po sa araw ng assessment, pupunta po talaga kayo. Kasi hindi na po pwedeng i-adjust yun. Talagang pag yun na yung araw na assessment date na sinabi ng TESDA, sa ayaw nyo at hindi, busy man kayo o hindi, kailangan laanan nyo po siya ng panahon. Kasi sila po yung nag-set ng date. Tayo ay nagre-request lang, pero ang approval po ng date of assessment ay TESDA. So napaka-importante po niyan na malaman ninyo ngayon mga kamasa sapagkat napakaraming tanong po patungkol dito. Ano po, hindi pwedeng i-assess ng driving NC2 ang isang tao na hindi pa po marunong magmaneho. Ngayon, kung kayo po ay hindi pa marunong magmaneho, siyempre, kausapin po kami kung kayo ay mga 10, idaan po natin sa training at maset natin na talagang pasok kayo na nakapag-training kayo doon sa driving at para at least ma-qualify doon sa driving NC2 assessment. Sa mga wala pang lisensya ngunit naghahangad naman na magpa-assess sa driving NC2, ano pang hinihintay ninyo? Nakalibre naman ang theoretical driving course para sa student permit ng Abad Norelia. Tuwing Sabado at Linggo po yan. Ang need lamang ng i-comply ninyo ay yung para sa non-professional ninyo, siyempre, na practical driving course. So, kung magsisimula kayo ngayon na Sabado at Linggo, ma-accomplish naman po ninyo ng maaga yung inyong mga requirements. Kaya, ano pang hinihintay ninyo? Agapan na. Gawan na po ng paraan. At para rin naman sa inyo yan, kung gusto nyo talagang makapagtrabaho sa uniform personnel o magamit ang driving NC2 sa pagtatrabaho. Para at least, pag nakapasa po kayo, makukuha nyo naman ang driving NC2 certificate sa TESDA po, doon sa Santo Niño, Rizal. Andun na po sila ngayon. Doon na rin po kinukuha yan. So, kapag assessment lang, nabanggit na rin naman natin ang babayaran, yun lamang po ang babayaran. Kailangan lang pong bayaran kaagad yan sapagkat ang nangyayari po kasi, pag hindi po binabayaran kaagad yung assessment fee, sa araw ng assessment, hindi po dumadating yung i-assess. Minsan, hindi namin nasisingil, binabayaran po natin ng assessor. Binabayaran po natin ng assessor bawat ulo. At kukuha lang po kami ng pambayad doon sa assessment fee na binayaran ninyo. Available naman po ang sasakyan sa amin. So kung wala kayong sasakyan na magamit, ang sasakyan ng school ang gagamitin, 1,034 pesos ang assessment fee. At kapag may sarili kayong sasakyan na gagamitin sa mismong assessment, 819 pesos lang ang babayaran po ninyo. Nawa, mga kamasa, na ilinaw natin kung paano kumuha ng driving NC2 assessment, ano ang mga requirements, magkano ang babayaran, saan po kayo dapat pumunta para po ma-avail yan. Ulitin ko po, ang Abad Norelia Center for Skills Incorporated ay isang TESDA accredited assessment center po
ng Driving NC2. At hindi po kami po pwedeng mag-assess ng isang tao lang. Ang minimum po niyan ay 10 tao na dapat may magpapa-assess sa 10 tao bago namin po may request yan ng assessment date sa TESDA. At TESDA po ang magdidesisyon kailan ang assessment date po na yan. Sa lahat ng mga kababayan natin sa Occidental Mindoro or sa kalapit na probinsya na nagnanais magpa-assess, apply na kayo, pumunta na kayo para at least makaipon tayo ng 10 at may request po natin kaagad ang assessment date po ninyo. Marami pong salamat, naway na sagot natin ang inyong mga katanungan mga kamasa.